O kaya pakinggan natin kung kung ano reaksyon ni Sal Panelo tungkol diyan. Marami tayong pag-uusapan, huwag kayong mag-alala. Putyang ina niyan. Hindi nila tayo kaya ba nila tayo sa kupalan? Hindi nila tayo kaya sa kupalan. Pagka ito pakinggan niyo sasabihin ni Sal Panelo. Si Sal Panelo pa naman pinakamagaling sa buong mundo. Pasok, Sal. Assessment sa takbo ng impeachment trial, day 10. Humarap yung mga testigo ng House Prosecution for the Article 1. All those alleged misuse po daw po ng confidential funds. Ayaw mo sana sabihin, pero talagang dapat sabihin, yung mga testigo po ay worthless lahat yun and useless. Bakit kanya? Why? Wala naman nung masasabi ito mga ito to prove yung charges ng irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi yung testimonya nila tungkol sa pag-request ng encashment, pag-release, hindi naman in dispute yan. Kaya nakita niyo yung Ang galing, di ba? Buti na lang talaga. Pinlay natin to. Anong ginawa ni POA, Michael POA? Sabi ni Michael POA, pinatatagal natin masyado. Yung pong mga cheque na yan, ina-acknowledge namin, legit yan. Legit yan, yung mga cheque na yan. Yung withdrawals, legit yan. Lahat ng mga sinasabi nila ngayon, legit yan. Natanggap namin yung 125 million na confidential funds. Inano namin, winidraw namin yan. Ining-cash namin yan. Pumunta talaga kami sa bangko at kinuha namin yung mga pera na yan. May mga representative kami, hindi mismo yung department head, hindi mismo yan. May mga nagpunta pero inaamin ng opisina ng Vice President at ng opisina ng Department of Education na lahat nitong mga pera nito, transactions na ito ay na legitimize, lehitimo ito. So kaya nga sabi ko nagsayang talaga sila ng oras na isinalang nila itong dalawang testigo na ito para lang patunayan na may pera na napunta sa Office of the Vice President. Inamin naman ng Office of the Vice President, kaya nga sila nagli-liquidate sa COA . Nagli-liquidate sila sa COA kasi nga, nakuha nila yung pera. Hindi naman siguro magli-liquidate sila sa COA at hindi naman siguro magkakaroon ng unmodified opinion at saka ano pa yung isa? Yung parang pinagpapaliwanag sila doon sa pondo dahil hindi malinis yung kanilang pagli-liquidate. Hindi naman siguro sila hihingan ng paliwanag ng COA kung hindi nila natanggap yung pera na yun. So, the issue here is, yung 125 million na yan, at saka yung confidential funds ni Inday Sara, nakuha niya yan, walang problema doon. So ganun talaga kawalang direksyon at kawalang kwenta itong prosecution para patunayan pa nila yun. Inamin na yun ng Office of the Vice President . Kaya nga sabi ni POA, okay na yan, legit yan. Lahat yung disallowance yan, tama, thank you very much . Yung notice of disallowance, NDA, kaya nag-issue ng NDA ang COA kasi nga may pera na binigay ang gobyerno sa opisina ng Vice President at nililiquidate nila yon. Hindi magkakaroon ng notice of disallowance kung hindi nag-liquidate ang Office of the Vice President. But the fact na nag-liquidate ang Office of the Vice President, ibig sabihin, natanggap nila itong pera na ito. Natanggap nila itong confidential funds na ito at lahat ng mga kapirahan na ito. Bakit kailangan pang magsayang ng isang araw, mag-interview ng 2 tao para lang patunayan ito? COA lang . COA, papatawag kong COA. COA, kayo rito. Natanggap ba ng Office of the Vice President yung lahat ng mga pera na ito? Kung ilang bilyon to, 1 bilyon, 10 bilyon, natanggap ba nila to? Opo. Anong patunay na natanggap nila yan? Nag-liquidate po sila sa amin. Di tapos. Di ba? Ba't ba kailangan withdraw? Alam niyo kung bakit nila inaano yung withdraw? Kung bakit nila isinalang yung withdraw? Kasi gusto nilang idikit yan doon sa testimonya ni Madriaga. Sa testimonya kasi ni Madriaga, nagpunta kami sa mga ganitong bangko, kumuha kami ng mga ganitong pera. Gusto nilang idikit doon kay Madriaga. Tangina, buhay pa talaga yan kay Madriaga. Hindi pa kayo napahiya. So, ibig sabihin, wala talaga kayong ebidensya. Kaya gusto ninyo magtugma yung sinasabi ng mga teller na ito, nitong mga manager na ito, doon sa sinasabi ni Madriaga. Ito tanong Ako si Madriaga, paano ko patutunayan yun? Meron ba akong mga CCTV footages na kasama ako ng Office of the Vice President na nagwi-withdraw ng Department of Education na nagwi-withdraw sa mga bangko na ito? Ako mismo nagbuhat ng mga ng mga bag na yan. Wala. Talk shit lang. Putang ina niyan. Pag yan sumalang yan diyan, patay yan. Si Matibag nga abogado nadurog diyan . Yung dalawang taga NBI nga . Sanay na sa kaso yun, nadurog. Ilalagay mo diyan si Madriaga, tangina susuka ng dugo yan. Yun lang yun. Anak ng tinapay, nagsayang kayo ng 2 araw para lang maikonekta nyo yung istorya ni Madriaga doon sa withdrawal, mga tanga.
Putsang ina, at the end of the day, doon tayo maglalaro sa kanino napunta itong mga pera na ito, legit ba yung mga transactions na yan? Which is actually, trabaho yan ng Commission on Audit eh. Hindi naman talaga trabaho ng prosecution, hindi naman talaga trabaho ng ano eh. Kasi, meron ba silang tao na testigo na nagsabi na, ako po si Mary Grace Piatos. At ako po yung nakatanggap ng pera na yan. Pero ang natanggap ko lang po sa 125 million, 1 million lang. Pero pinirmahan ko na natanggap ko yung 125 million. O, ako po yun. Kung ganun, ako po yung informant na yan. Kung ganun, ayun. Impeachable yun. Kasi, ninakaw mo, parang ghost project yan. Pero wala eh. Wala. Wala silang ganun. Meron silang isinalpak, putang ina, meron silang isinalpak, 2 teller na umikot lang dun sa unusual at saka dun sa ay nako. Sa totoo lang, putang ina, sayang na sayang talaga yung pera ng taong bayan dyan. Defense, wala cross-examination. Talagang wala kang dapat na i-cross. Sapagkat hindi naman kini-question mo, ang issue dito, irregularity. Pa sinabi nila, ang galing daw ni Chua kasi hindi na daw nakapag-cross yung defense. Tanga talaga mga putang ina, mga inutil talaga eh. Mga utak, buhangin talaga itong mga gunggong na ito. Anong i-cross mo? Wala nga siyang reservations, wala nga siyang kini-question doon sa mga bank transactions. Anong i-cross niya? Hindi ibig sabihin hindi ka nag-cross-examination. Hindi ibig sabihin nun, natalo ka na. Kaya hindi ka nag-cross-examine kasi pabor sa'yo. Pabor sa'yo yung ginawa nung kabilang kampo. Nakatulong yun sa'yo kaya nga hindi ka na nag-cross-examine eh. Magko-cross-examine ka lang kung tinamaan ka doon sa testimonya nung testigo. Alam mo, tinamaan ako, aray, putang ina, kailangan ko makabawi. Pero kung pupanay ang suntok nung prosecution, hindi sila tumatama. Putsang ina, panay ang saksak sa'yo pero bumabaluktot lang yung mga yung mga atake nila sa'yo. Bakit ka pa magko-cross? 'Di ba? Lalong-lalo na kung sinasabi naman ni Powa na lahat naman ng mga bank transactions na yan, those checks na pinapakita niyo diyan, inaamin naman namin yan. So, what's the sense? So, ganun yun. Mga tanga talaga eh. So there is nothing that this witness can testify to that will prove irregularity because the request for the encashment as well as the release of the money are not in question. Pero sa Article 1, sir, yung impeachment trial, may nakikita na ba kayo dito sa nangyari sa pagpresent ng mga witness na may napatunayan yung prosecution na magkatagoy ng culpable violation ng Constitution? Wala nga, kasi nga, yung 2 testigo, wala yun eh. Parang wala silang primisinta. Ng mga depensa, no cross. Tama, yun ang tama doon. Kaya yung mga tanong ng mga senador, walang galang na po sa inyo. Mabuti si Robin Badilla, hindi nagtanong. Kasi, sabi nga sa'yo, minimenos sila, pero matalino ito. Kaya naman tawa sa kaya, mabuti hindi ka nagtanong. Wala naman dapat itanong. Exactly. Kaya natutuwa ako, hindi ka nagtanong ako. Kasi talagang wala. Yung mga tanong doon, may relevant lahat eh. Lahat ng mga tanong doon, walang galang na po sa inyo. Kasi, kung ang usapan doon kaugnay sa pag-release, sa pag-request, kung sinunod yung protocol, yun. Lahat ng mga tanong nyo relevant. Ay, pero irregularity yung pinag-uusapan ng after the release eh. Kaya, yung mga tanong nyo, hindi na kailangan. Unnecessary and irrelevant. Do you think this is part of the fishing expedition in the process po nung the transfer funds? The media mileage. Oh, the media mileage, okay. But before the witness was presented, Attorney Sal, nagkaroon ng, binigyan ng 5-minute na panahon si Congressman Leila de Lima. Yan, mabuti binanggit mo yan. Ako, medyo, ayan na naman, showing his inability manner. Bakit kanyo? Abay, nangampanya na naman yung si De Lima doon. Hindi naman pala siya magpipresent ng witness. Ano bang, what papel or role did she play except to publicize? Kaya panay object. Ito naman na magsalita sa Pero kakang nag-warning naman siya. Abay, hindi naman kaya mag-warning eh. Kung kasi, Your Honor, I will manifest, never mind. Proceed. Prosecute or present your witness. Ganun lang yun. Okay. Totoo yun ni Leila de Lima, hindi naman pala siya magpipresenta ng ebidensya, hindi naman pala siya magpipresenta ng witness. Putang ina, nagsalita pa doon. Epal din eh. Epal din ang Leila de Lima eh. Putang inang yan. Ang dilim, no? Tigil na natin to, putragis. Puta. Ang dilim, wala na naman. Nalilibang na naman kayo sa kakapanood, ha? Hindi, totoo yun eh. Oh, putang inang Leila de Lima, biglang tumayo doon, tapos nag-inarte. Biglang nagsalita na naman. Hindi naman pala siya ang lead prosecutor, hindi naman pala siya ang magpipresenta ng mga ebidensya doon at saka ng mga testigo. Nagsalita pa rin yung losyang na yan. Tangina ko makapagsalita ito si Leila de Lima, akala mo naman meron siyang meron siyang pinangangalagaan na pagkatao. Ano yung pagkatao mo, Leila de Lima? Ang pagkatao mo ha, yung sinasabi nila, yung naging kaso mo dati, hindi na yung matatanggal sa iyo kahit na alam naman natin yung pagkakadismiss ng kaso mo, puro kabalbalan lang yan eh. Alam naman natin na na kalokohan lang yung pagkakadismiss ng kaso mo. Anong kaso mo? Drugs. Na kumuha ka ng payola? Mismong mga driver mo ang umamin, kumuha ka ng payola mula sa mga nakakulong. Puta, nakakulong na, pinarahan mo pa. Yun ang kaso mo, drugs. Hindi ka nahihiya, humaharap ka dyan. Tapos isa pa, putang ina, 2 sa mga driver mo. 2 sa mga driver mo, binembang mo. Wala kang modo. Sa tanda mo na yan, napakahilig mo pa.
Umamin ka eh. Umamin ka kay Winnie Monsod. Sabi mo, frailties of a woman. May mga asawa yun, putang ina. May mga asawa yung kinalantari mo. Ano ka, higad? Ha? Saan ka pinaglihi ng magulang mo? Sa higad? Makati ka? Tiga Makati ka? Di ba? Alam mo yun, ang lakas ng loob mo na maglinis-linisan, pero po, nagdadasal pa kayo. Panay papunta nyo dyan sa Edsa Shrine, dyan sa may, sa may Robinson. Wala na nagsisimba dyan, puro satanas yung nagsisimba dyan eh. Tayo na, dalawang driver mo, sinikwat mo. Alam mo, may kaklase nga ako nung elementary hanggang high school. Sa kanya nagtatrabaho matipuno yun eh. Sundalo tatay no, matangkad yun, siguro mga 6'2" yun. Tapos broad ang shoulder nun. Ano yun? Rasta-rasta pa yun eh. Kasi ano yun, kaibigan ko na yun, naka-dreadlocks. Anong driver niya ngayon? Nag-message ako, sabi ko, hey, psst, putang ina mo ka. Sinuchok-chak mo ba yung Sinuchok-chak mo yung amo mo? Mahilig sa driver yan. Sabi niya, gago, walang ganun. Putang ina. Kahit kilala ko yung kaibigan ko na talagang walang ganun kasi may asawa yun, pero medyo kinabahan ako kasi pogi yung kaibigan ko na yun eh. Nakita niyo yung mga lalaking ay naku, salamat. Salamat. Si Josephine Gueco nagising. Boss Dada, Boss Dada, magandang umaga, dagdag kulay. Oo nga, yun, dilim-dilim na rito. Parang nabubulag na ako, hindi ko na mabasa yung mga comment niya. Si Lila de Lima, di ba? Putang ina yan. Yung kaibigan ko na yun, sabi ko, tarantado ka, mag-ingat ka dyan, sisikwating ka niyan. Tang ina, walang kahit matanda na yan. Walang yan, tawag dito, pinaglihiyan sa higad. Mag-ingat ka dyan. Parang paru-paro yan. Oo. Walang yan. Ang sinasabi ko lang dito, huwag kayong magmamalinis kung putang ina ninyo, mas mabaho pa kayo sa tae. Oo, huwag kayong magagalit ha. Oo, masyado kayong linis-linisan, bait-baitan kayo. Oo, sa impyerno kayo lahat mapupunta, hindi kayo mapupunta sa langit. Anong kala nyo kahit magsimba kayo dyan sa Edsa Shrine buong linggo, mapupunta kayo sa langit? Ang dami nyong kasalanan sa mundo. Pucha, yung pakikiapid, nasa yun? Nasa 10 utos ng Diyos. Yung 10 na lang yung utos, Leila de Lima, hindi yung pa nasunod yung isa. Sa 10 na lang yan eh. Hindi mo pa nasunod, walang hiya na yan. Jing Corpus, mabuhay ka. Buti na lang nandyan si Jing Corpus. Kahit anong patawad mo, yung nanira ka ng pamilya, na yun, walang kapatawaran yun, madam. Kakainis eh. Kaya yung pag after break, hindi na kami bumalik. Pero, Kumain na lang kami. pero attorney, kasi Ay, salamat si Wilma Gamboa. Shout out from Finland. Ikaw lang ang Banateros ang inaabangan ko. Abangan nyo lahat. Salamat Wilma Gamboa dyan sa Finland. Maganda daw yung cellphone dyan, yung Nokia. Dati pag bumili ka ng Nokia, pag kaya gawang Finland, matibay yan eh. No? Mas mahal pagka made in Finland eh. Sabi nga ni Putragis, tama, kadiri mga nangangalun niya. Ulul, Putragis, isa ka pa. Parehas kayo ni Randel Bunagan. Tangina, makakati kayo. Nasa Amerika kayo pero para kayong mga tiga Makati. Ganyan kami sa Makati, ganon. Style mo, Putragis, wag ka na magsalita. Pagdating sa usapang pangangalun niya, Putragis, dalawa kayo ni Randel Bunagan. Wala kayong reputasyon dyan. Hindi ba nga pinipellowship ko nga kayo, sabi ko sa inyo, mahalin yung mga asawa ninyo. Putsangin na kayong dalawa ni Randel. Kasama nyo na ako, nag-uusap tayo yung mga mata nyo kung saan nakatingin. Nandiyan tayo sa Amerika, mawalang hiya. Kayo pati yung waitress dun sa Fogo de Chao, dahil yung waitress dun sa Fogo de Chao, diyan sa San Francisco, putya, taga Brazil. Ina yung dalawa, hindi na hinto magkwentuhan. Ang ganda daw nung waitress. Sabi ko, akala ko ba kakain tayo rito o kung gusto nyo pala mag-sightseeing, di sana nagpunta tayo sa park. Visit yan, dalawa na yan eh. first and to the second witness, narinig natin yung term na suspicious, unusual, illegal. Pero sa kabila nun, both the witness, narinig naman sila na hindi naman illegal yung transaction. Talaga namang hindi. Yes. So, Kasi, bakit magiging illegal? Merong request. Tumawag naman yung mga opisina. Tapos yung cheque, mayroon naman pay. Kaya yung mga tanong na yung mga irrelevant lahat yun. Sinasabi lang naman doon, under the law, pag covered at suspicious, nire-report. Talaga $500,000 nga, i-report mo na pag more than $500,000. Yun ang Sarap naman ng ulam nyo, pakbet. Rapi galang, sana all. Wala, mamaya pa ako kakain. Wala akong pangkain eh. ang suspicious. Kung nagduda talaga yung banko na, baka hindi ito totoo kahit na 1 million lang yun. Sir, meron ditong kaduda-duda. Hindi, kumbaga, ordinary po yan. Hindi na mahalaga yung mga suspicious, usual, unusual. Ang unusual, yung tanong kayo ng tanong doon, hindi naman kailangan. Pero dito sa second witness, kasi meron siyang experience with other government agency, hindi lang sa Department of Education. Doon lang umikot sa suspicious, unusual, usual doon umikot. Anong problema doon? Let's say for example, sa akin, it's unusual. Ano naman paki mo? Sa kanya, unusual. Sa kanya, hindi unusual. So, anong merit doon sa kaso? Paano mai-impeach si Inday Sara? Sa mga ganun, may budget. Napahiya nga sila kasi sabi nag-withdraw, sa tingin mo ba hindi unusual yan? Sabi niya, para sa akin kasi,
nirelease man ng DBM yan sa kanila. Hindi, ang unusual doon, yung hindi nila pera, tapos kinukuha nila, unusual yun. Pero kung inirelease sa kanila, winidraw nila, kasi ang land bank, bangko yan ng Pilipinas eh. Yung mga pera na nandiyan, galing yan sa sa National Treasury. So ang unusual doon, yung pumunta ka, meron kang 30 million na cheque, tapos i-encash mo basta-basta, hindi pwede yun. Kailangan itatawag mo muna yon kasi hindi mo alam kung may pera na ganun doon sa bangko na i-request pa nila sa kanilang head office para mapadalan sila ng pera kasi nga magwi-withdraw ka sa ganitong araw. Pero kung tatanga-tanga ka, pupunta ka ron, may dala kang 30 million, tapos sabi mo, i-withdraw ko to. Sir, unusual yan. Usually, tumatawag po kayo. Tapos ini-schedule natin kasi wala po kaming ganyang pera. Kukunin pa po namin dun sa main branch yung pera na yan. At saka yung mga pera na yan, baka yung mga serial number niyan, pa natin, i-encode pa natin. Di ba, Maricho Hanawa, na stress na ako, Boss Dada, sa impeachment. Huwag ka may stress, pinasasaya ko nga kayo. Tapos may stress ka, baka mamatay ka pa. Hindi ba? So, hindi unusual yun. Usual yun sa isang bangko mag-withdraw ng withdraw, lalong-lalo na sa mga ahensya ng gobyerno na may mga budget galing sa national budget. Normal yan na ipeperahin nila. Ang hindi usual is yung binigyan ka ng pera ng DBM tapos di mo ginamit, sinugal mo, ganun. Itinaya mo sa weteng. Yung mga unusual, mga engot talaga kayo eh. And when she was asked, this is the first time na ganito kalaking amount, sabi niya, and may mga government agency din ba na nag-withdraw din ng malaking Rugal, salamat sa iyo. Unusual lang, hindi suspicious. Oo nga. amount na experience while we're in, sinabi niya na, Delivered by Panda. Ay, sana all. Nag-deliver si Panda. Keep it coming. Support Boss Dada and the whole Banateros watching from San Jose. Yung mga taga San Jose, California. Mga taga California. Mababait yan. experience din naman niya. Kasi sa ibang branch yun na, ibang government agency din na nakapag-encash ng malaking pera. Although hindi niya na sinabi for privacy na. Which is transaction sa bangko ng mga government agency, hindi unusual na magpa-encash ng malaking amount. Talaga namang hindi unusual yun. Maria Neftwong. Diyan sa Malaysia. Salamat. Kaya ngayon, hindi ko maintindihan ng talong. Tapos tatanungin, hindi ka ba nagduda? Paano magdududa kung mismo yung processing ng check, they followed, compliant lahat? Ang trabaho mo, Agree. itas mo. Kasi kompleto naman eh. Yes. So, it's not for them to ask. And then when you raise na si Senator Panfilo Lacson, since creation ng confidential fund ito napansin daw niya both sa defense and sa prosecution, wala daw silang competent na nilista na witness. Since dapat, yun daw ang dapat i-present nila na. Yun ang dapat ay presenta dyan eh. Yung sa tumanggap ng mga pera ng confidential funds. Oo, ako din, putang ina si Mary Grace Pratos, gusto ko na makilala yan. Kasi baka chicks yan. Yun ang dapat nilang pinipresenta, hindi ito mga ulol na ito. Putang ina ng prosecution team na ito, mga supot talaga kayo. Ang yayabang ninyo, wala talaga kayong kasong Pangalawang article na ito, Article 1 ito eh. Article 4 yata yung unang dininig, ito Article 1. Putang ina niyan. Ilan lang yung articles nyo? Apat, sablay pa yung dalawa. Walang hiya kayo. Sinabi naman ni Representative Chua na may reservation siya, pero parang sinabi niya na from the COA, sabi ni Senator Lacson, hindi naman competent ang COA for the Ito, nagtatrabaho daw siya sa DOH. Dati nag-withdraw kami ng 10 million para sa hazard pay ng mga frontliners during the pandemic. Walang unusual doon. Sa likod din kami ng land bank dumaan. Putang ina, kaya nga may pinturo ni. Pati ba naman yun, tinatanong natin, saan kayo dumaan? Sa likod, sa harap, sa gilid? Putang ina niya, wala kayong paki. Ang importante, hindi ako natulog dun sa bangko. Lumabas ako kahit saan pinto. Kaya nga may pinto dyan eh. Kung bawal palang dumaan dyan sa mga pinto na yan, ikandado nyo, iharangin nyo. Lagyan yung barbed wire. Pintuan yan eh. Pintuan yan. Pwede kayo lumabas talaga dyan. Nakakausok ka ng ilong. Ba't man umuusok ilong mo? Pinasasaya ko nga kayo eh. Kaya magagalit. Di ba mga tanga? Pinto yan eh. Buti sana sa bintana. Puta, nakita mo, tumatalon sa bintana yung kumuha ng pera. Yun, unusual yun. Ma'am, bintana yan. Hindi daanan ng tao yan. Pero kung backdoor, malamang, nasan po yung backdoor? Nasa likod? Gago. Kung nasa harap yun, front door yun. Natural, yung backdoor nasa likod. Kung side door, nasa gilid. Putang ina. Ceiling door, nasa kisame yun. Tanga. Putang ina ninyo, mga bobo talaga kayo, mga congressman kayo. Putang, hindi ko alam kung saan kayo nagsipag-aral. Nag-aral yata kayo sa pinakamababang paaralan sa mundo eh. O hindi ba? Saan po dumaan? Sa backdoor. Issue yun. Kaya nga door eh, daanan yun eh. Bobo talaga, di ba, Nanay Morning Dew? Mahirap na pagkuha mo ng pera, tumalon ka sa bintana. Unusual yun. O, ano nangyari? Pagkuha po ng pera, saan dumaan? Sa bintana, tumalon. Ano yun? Unusual ba yun? O irregular? Tangina both. Unusual and irregular yun. Pero kung pumasok sa pinto, lumabas din sa pinto, walang problema. Mahirap nun, yung pumasok ka sa entrance, tapos lumabas ka sa entrance, tapos pumasok ka sa exit, yan. Delicates yan. confidential funds. So, certificate na to. Nag-abogado na naman siya. O kaya, tama yung sinabi nito ni Putragis. Halimbawa, pumasok siya ng bangko, paglabas siya, dinala niya pati pinto. Kinuha niya yung pinto, ayun.
Unusual yun kasi pera lang dapat kinukuha sa bangko. Si, ang magdi-decide ng competent next testigo will be the court. Ayan na si Ann Harot nagising na. Ann Harot, mabuhay ka ha. Kaya na madami ka nang na-miss, magpakulay ka. Based on the rule, ano yung Hindi na banateros si Ann Harot. Eh. Hindi na banateros yan. Wala na, tinanggal na namin sa banateros si Ann Harot. Wala na sa banateros ang loyalty niyan. evidence. Now, pagdating naman dun sa confidential funds, ano ba gusto niyong maprobahan? Ang tingnan niyo yung batas. Para saan ba yung confidential funds? Ang confidential funds, talaga para sa mga kalaman nito ng Estado. Kaya nga tinawag na confidential eh. Kasi hindi mo pwedeng ipakita kung sino. Di ba? Tapusin na natin yan si Sal Panelo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili